commandment number 4 is remember the Sabbath day by keeping it holy. Ito yung commandment number 4 ng ating Panginoon. Remember the Sabbath day. To keep it holy, verse 9, 6 days you shall labor and do all your work. But the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall do no work, you, nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger who is within your gates. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, and rested the seventh day. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Sabbath. Yung sa mga previous na ating pag-aaral about the Sabbath, may mga nababanggit na tayo dito, the book of Genesis, ayan, up to this point sa ating pag-aaral, nababanggit na natin yan, diba, kung inyong matatandaan. Sabbath, meaning pamamahinga, rest. Kaya ito ay more on review na lang sa atin, itong about the Sabbath, but yung ating pag-aaral ngayong gabi ay may ilang mga principles na i-inject natin dito para makumpleto yung ating pag-aaral at lubos nating maunawaan ang commandment na ito ng ating Panginoon, which is remembering the Sabbath day. And sabi doon, keep it holy. Keep it holy. Why? Bakit ito ay banal para sa Panginoon? Why? Because makikita niyo diyan sa verse 11, dahil mismo ang Panginoon, nasabi doon, the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Yan, binigyan niya ng halaga, binigyan niya ng importansya itong Sabbath day. Kaya sabi ng Panginoon, ginawa niya yon, kaya yun din yung ating gagawin. Yan. Keep it holy. Ang kanyang Sabbath. Okay? And in Hebrew, yan, yung Sabbath ay tawag sa kanila ay Shabbat. No? Yan, Shabbat. Pamamahinga, rest. And in Psalms 92, mapapansin niyo po yan, yung Book of Psalms chapter 92, yan po ay dedicated na psalm or song na for the Sabbath day. Yan ay inaawit nila doon sa Israel, sa mga Jews. Every Sabbath, a song for the Sabbath day. At sabi niya sa verse number 1 in Psalms 92, it is good to give thanks to the Lord and to sing praises to your name, O Most High. Yan. So, napakaganda na psalm. So, Shabbat, okay? And then, yung Sabbath, yung tinatawag na Sabbath, sa atin, sabi doon, it is technically Saturday. No? Saturday. Yan. But then, yung Sabbath in Israel, every Saturday ay sineselebrate nila yan. Sabbath day nila yan. At hindi lang yung mga Jews sa Israel, kundi yung mga Jews all around the world. No? All around the world ay pinapractice yan. Although, masasabi natin na hindi lahat ng Jews, kasi meron na ngayong tinatawag ng mga Jews na
mga non-practicing Jews. Okay? Pero majority ng mga Jews sa Israel and in other parts of the world, kung saan merong mga Jews, they practice it. Ano? Yan, yung Sabbath, Saturday, which is sa Israel ay nagsisimula sila ng 6 p.m. ng Friday dito sa atin at matatapos yung kanilang Sabbath 6 p.m. Saturday. So ganun yung, remember, iba yung oras kasi nila, no? Sa atin kasi nagsisimula yung time, ang basis natin ay yung 12 hour, diba? Sa kanila sa 6. Yan. Kaya sa Bible, pag sinabing in the third hour, yan. Yung bilang no, sa atin ay 9. Yan, 9 a.m. So, ganun, ano? Di ba, mababasa niyo sa Bible. In the third hour, so ano yun? Pag pinagbasihan mo yung kanilang time, based sa atin, bibilangin mo sa atin, 9 naman sa atin yun, 9 a.m. Pag 9 hour, kalalabasan nun sa atin ay 3 p.m. So, ganun. So, ganun ang bilang sa kanila. Okay. So, Sabbath, at ang sabi doon sa nabasa natin na salita ng Panginoon, God rested on the 7th day. 6 days, ang sabi ng Panginoon, 6 days you shall labor and do all your work. So, meron tayong 7 days a week. At ang sabi ng Panginoon, ay binibigay sa atin yung 6 na araw na para sa ating mga gawain. Sa mga trabaho, ano po man yung ating gawain, 6 na araw. Do all your work. Yan. For 6 days. But on the 7th day, which is Saturday, no? Yun po yung 7th day, Saturday. Marami kasi nga nalilito dyan, ano? Napapagkamalan nila na 7th day ay yung Sunday, which is the first day of the week, yung Sunday. Okay? Napapagkamalan kasi natin na yung Monday sa atin ay yung first day, di ba? Kaya lumalabas 7th day yung Sunday, which is, hindi po, ano? 7th day is Saturday, and then yung first day of the week is Sunday. Okay? So, 7th day, pahinga, sabi ng Panginoon, is the Sabbath for the Lord your God. Kaya sabi ng ating Panginoon doon, dahil nagtrabaho ka na ng 6 na araw, ay ipagpahinga mo naman yung isang araw na yon. Dahil mismo ang Panginoon ay nag-set ng example. Remember, sa book of Genesis, diba, sa chapter 1, doon pa lang ginawa na niya yung lahat ng creation. Galaxy, universe, mga planets, sun, moon, and stars, our solar system, itong earth, lahat. Diba? For 6 days. And then, sabi doon, on the 7th day, ang ating Panginoon ay mahinga. Okay? 6 days, tinapos niya yung lahat ng creation. And then, on the 7th day ay tinignan niyo yung kanyang great handwork ng ating Panginoon. Siya ay nagpahinga. So, nag-set ang ating Panginoon na example. Kaya, yun din yung ibinibigay niya sa atin. In it, you shall do no work. Your son, your daughter, your male servant, your female servant, your cattle stranger within your gates. Pamamahinga. Kaya sa atin, basically,
ang ating pamamahinga, no? Very common sa lahat, yung Sunday, di ba? Yung Sunday, yung ating pinaka rest day. Sunday worship, Sunday pupunta tayo sa church, yung pamilya, we worship the Lord, and then gathering ng mga believers sa church, and then pahinga, di ba? Yan. Yung iba lumalabas, pamilya, yung iba naman nasa bahay lang, di ba? Doon sila nagsasalo-salo, fellowship, as family. Yan. Yun yung way. Yun yung ating pamamahinga. Very common yan sa atin as believers. Okay? Why? Because merong magandang dahilan kung bakit magandang araw yung Sunday for church day at saka pamamahinga. Why? Because alam natin yung mga significant event na nangyari on Sunday. Sa atin kasi Sunday. But sa Israel or sa mga Jews, ang tawag kasi nila doon ay first day. Ganun kasi yung tawagan nila sa mga araw. First day, second day, third day. Sa atin lang naman yung may mga pangalan na ganyan. Sunday, which is, kung titingnan po natin historically, yung mga pangalan ng ating mga araw, buwan, came from paganism. Kaya Sunday, the sun god. Monday, moon god. Yan. Yan yan hinango. Yan yan na-derive yung ating yung pangalan ng ating mga araw. Which is iba sa Israelites. First day, second day. So Sunday, ganun pa man, ay doon yung ating rest, and then church worship sa ating Panginoon, sama-sama, gathering. Why? Because yung may mga significant events sa Bible na nangyari on the first day or Sunday sa atin. Isa na dyan is na yung dadating na naman yung Holy Week, Lenten season, diba? At nagsisimula yung ating Holy Week Sunday, Palm Sunday, which is also a very significant event sa Bible, in the book of Gospels, kung saan ay si Jesus Christ nakasakay doon sa asno, di ba? Papasok doon sa Jerusalem, at yung ginawa ni Jesus Christ ngayon, fulfilling yung prophecy ni Prophet Zechariah, kasi nakasakay doon sa asno, papasok doon sa Jerusalem, and then yung tao, wino-worship siya, sabi yung Hosanna, Hosanna, blessed be the name of the Lord God. Ba, may palm, yung mga tao, kaya tinawag siyang Palm Sunday, pumasok si Jesus sa Jerusalem. And then, yung following Sunday, yun na yung Resurrection Sunday. At hindi lang yung mga significant event. Mababasa natin sa Book of Acts, meron dyan ilang mga significant events, kagaya ng pagpapakita ni Jesus Christ, yung mga disciples after His resurrection, Sunday or first day. Significant, maraming significant event na nakatala sa Bible. Kaya it's a good thing, good reason na yun yung ating Sunday worship para sa Panginoon. Gathering. And then yung pamamahinga. Okay? Kaya very common yan sa atin. Now, tingnan po natin, no? In the New Testament, kasi dito sa Book of Exodus, remember, under the law, Saturday, yun talaga yung nakatalagang araw na gagawin nila yung Sabbath. 7th day. Okay? Pero in
the book of Romans, chapter 14, sabi ni Apostle Paul, Romans chapter 14, verse number 5, ang binabanggit dito ni Apostle Paul is about the law of liberty. Liberty or freedom, kalayaan. Okay, law of liberty. Verse number 5, sabi ni Apostle Paul, one person esteems one day above another, another esteems every day alike. Let each be fully convinced in his own mind. Remember, under the new covenant through Jesus Christ, we are not under the law anymore, or we are now under the grace of God. We thank the Lord, no? Under grace na tayo ngayon, hindi na under the law. Kaya, ibig sabihin, mga kapatid, wala nang particular na araw kung anong pipiliin mong araw na ikaw ay mamamahinga. Kaya nga, binabanggit dito ni Apostle Paul, the law of liberty, freedom, kalayaan. Okay? Kung prefer mo Saturday ikaw ay magpapahinga, then yun yung iyong pamamahinga. Kung sa iba naman, ang prefer nilang araw ay Sunday, or Monday, or Tuesday. Okay? So, walang problema. You have the liberty. But ang itinuturo dito ng ating Panginoon is yung pamamahinga. Magpahinga ka. Okay? Yun. Yun yung itinuturo dito ni Apostle Paul. And then in the book of Exodus, chapter 31, verses 15 to 16, nasabi po dito, work shall be done for 6 days, but the seventh is the Sabbath of rest, holy to the Lord. Imagine, holy sa ating Panginoon. Kaya, hindi natin ito pwedeng baliwalain. Yung pamamahinga na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Why? Because, remember, itong mga standard na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, commandments, lahat yan ay makakabuti para sa atin. Kaya ang gusto ng Panginoon, magpahinga tayo. Kasi alam ng ating Panginoon, remember, siya yung ating creator, siya yung nakakaalam sa ating katawan, sa ating sistema, at alam niya na mangangailangan tayo ng pagpapahinga, which is mabuti para sa atin. Ano? Holy to the Lord. And whoever does any work on the Sabbath day, he shall surely be put to death. Imagine, mga kapatid, itong binabanggit dito, under the law. Diba? Napakahigpit na kapag sila ay lumabag sa ipinaguutos ng ating Panginoon, he shall surely be put to death. Imagine nyo, no, mga kapatid. Kaya we thank God, no, na hindi na tayo under the law ngayon. Therefore, the children of Israel shall keep the Sabbath, to observe the Sabbath throughout their generations as a perpetual covenant. Kaya, magpahanggang ngayon, yan ay ginagawa ng ating mga kapatid na Jews. Yan. Dahil sa commandment ng ating Panginoon. Okay? But then, that is under the law. God, in the Old Testament, but then in the New Covenant, through Jesus Christ, mababasa natin sa Book of Gospels, Matthew, Mark, Luke, John, na si Jesus Christ, si Jesus Christ Himself
violates the man-made interpretation regarding the Sabbath. In Jesus Christ, imagine, He violates the man-made. Take note, man-made interpretation or man-made rules regarding the Sabbath. Ibig sabihin, ito ay yung interpretasyon ng salita nito ng ating Panginoon, yung commandment ng ating Panginoon. Gumawa sila ng kanilang interpretasyon, man-made. Ibig sabihin, ito ay hindi inspired by the Holy Spirit, ginawa lang ng tao, inisip ng tao, kaya most likely ito ay error. Okay? Kaya may tinatawag na, kung narinig nyo na po, Mishnah, yung mga sa mga Jews, Mishnah, na kinereate nila through 200 years, approximately 200 BC. Mishnah. Ano nakalagay dyan? Diyan nakalagay lahat ng mga interpretation regarding sa laws and commandments ng ating Panginoon. Kasama na dito yung Sabbath. Okay? Yan. Man-made interpretation. Mishnah. Yan nakalagay lahat dyan. So, titingnan natin yung ilan, sa mga example. Okay? In Mark chapter 2 and chapter 3, kung saan dito ay kinonfront ni Jesus Christ yung mga Pharisees because of their man-made rules or man-made interpretation regarding the Sabbath. Tingnan natin, in Mark chapter 2. Mark chapter 2, verse 23. Mark 2, verse 23. Sabi dito, Jesus is the Lord of the Sabbath. Verse 23. Now it happened that he went through the grain fields. Yeah. On the Sabbath, Sabbath day. Okay? Sabbath day. And as they went, his disciples began to pluck the heads of grain. Sa Sabbath, nanguha yung kanyang mga disciples ng heads of grain. And the Pharisees said to him, Look, why do they do what is not lawful on the Sabbath? Remember, on the Pharisees, di ba sila yung mga master of the law. Sila yung mga sinasabing tagapag-ingat ng kautusan. Alam nila yung commandment ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, look, why do they do what is not lawful on the Sabbath? Because in their minds, yung law ng ating Panginoon, di ba, na wala kang gagawin during the Sabbath. But he said to them, verse 25, Jesus said to them, have you never read what David did when he was in need and hungry, he and those with him? How he went into the house of God, sa temple, Jerusalem, in the days of Abiathar, the high priest, and ate the showbread, which is not lawful to eat except for the priest, and also gave some to those who were with him. Yeah. And he said to them, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Kino-question kasi si Jesus Christ ng mga Pariseyo.
O bakit ginagawa yan ng mga disipulo mo? Sabat ngayon, dapat wala kayong ginagawa. Diba? Pero sabi ni Jesus Christ, hindi nyo ba nabasa yung sa Old Testament kay David? Nung nagutom sila, ay pumunta din sila doon sa temple at kinain nila yung tinapay para sa mga pari. Kinain nila yung dahil nagugutom sila, si David at saka yung mga kanyang mga kawal. Kaya, ibig sabihin, ang sabi ni Jesus Christ, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Okay? Nilikha yung Sabbath para sa tao, pamamahinga para sa tao, at hindi yung tao para sa Sabbath. Therefore, the Son of Man is also the Lord of the Sabbath. And also in chapter 3, dun lang sa kasunod na chapter, isang instances pa dyan, si Jesus Christ naman ay nagpagaling ng may sakit during the Sabbath. Chapter 3 verse 1. He entered the synagogue again and a man was there who had a withered hand. Merong isang tao doon, may kapansanan siya sa kamay. So they watched him closely, yung mga Pariseo, palagi silang nakatingin kay Jesus Christ. Inaabangan nila na magkamali si Jesus Christ para may ibabato sila sa kanya. Kaya sabi doon, they watched him closely whether he would heal him on the Sabbath so that they might accuse him. Okay? And he said to them, and he said to the man who had the withered hand, step forward. Remember, nakatingin sa kanya yung mga Pharisee at si Jesus Christ. Alam ni Jesus Christ yung mga iniisip ng mga Pharisee. Therefore, ganun pa man ay pinalapit niya yung tao, yung lalaki na may kapansanan sa kamay. Step forward. Then he said to them, is it lawful on the Sabbath to do good or to do evil, to save life or to kill? Yan. Alam ni Jesus Christ yung kanilang iniisip. Kaya sabi ni Jesus Christ, ano ba ang mas mainam sa Sabbath? Yung gagawa ka ng mabuti o gagawa ka ng masama? Yung magsasave ka ng buhay or hahayaan mo lang mamatay? But they kept silent. And when he had looked around them with anger, being grieved by the hardness of their hearts, he said to the man, stretch out your hand. And he stretched it out, and his hand was restored as whole as the other. So pinagaling pa rin ni Jesus Christ yung taong may kapansanan. Sabbath day. Then the Pharisees went out and immediately plotted with the Herodians against him, how they might destroy him. Imagine mga Pharisees ito. Alam nila yung salita ng ating Panginoon. Sila yung tagapagturo ng salita ng ating Panginoon. But then, tingnan mo yung ginagawa nila. They plotted with the Herodians against Jesus, that they might destroy. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi talaga nila nauunawaan kung ano yung ibig sabihin, tunay na ibig sabihin ng ating Panginoon when it comes to Sabbath. Which is, very simply, yung pamamahinga. Itinuturo sa ating ang Panginoon yung pamamahinga. But then, itong tao, mga Pharisees, Sadducees, ay gumawa sila ng kanilang man-made interpretation. Which is wrong. Diba? So, ito yung mga ilan sa mga principles regarding the Sabbath. The practice on the Sabbath. Practice on the Sabbath, kagaya yung ating
nabanggit kanina sa Book of Mark chapter 2 and Mark chapter 3. Practice on the Sabbath. Number 1, acts of necessity. Acts of necessity. Ibig sabihin mga kapatid, don't stop doing necessary things just because it is a Sabbath. Okay? Huwag mong itigil yung mga kailangan gawin, ano? Just because it is a Sabbath. Kung yan ay kailangan gawin, then do it. Diba? For example, ikaw ay police officer at may kailangang respondihin. No? For example, may criminal, may isang ninakawan, kailangang habulin. So, acts of necessity, gawin mo, di ba? O kaya yung mga medical workers, for example, minsan call up their duty, di ba? Yung mga doktor, yung mga nurse, kailangan nilang minsan pumasok or madalas ng Sunday. Why? Because may mga nangangailangan ng kanilang tulong, ng kanilang serbisyo, midwifery. For example, di ba, may mga anak. Tulungan mo, kagaya ng ginawa ni Jesus Christ. Sabbath day, pero may nangangailangan ng tulong. May nangangailangan ng kagalingan. Kaya ginawa ni Jesus yung tamang dapat na gawin. So, ganun din sa atin. Di ba? Acts of mercy, yun yung ginawa ni Jesus Christ. Number 1 is acts of necessity, and then number 2, acts of mercy. Kaya yung ginawa ni Jesus Christ, healing. Pinagaling niya yung tao even though on the Sabbath day. Yeah. Okay? And then, another principle for Sabbath is the purpose for the Sabbath. Purpose for the Sabbath. Tingnan natin saglit sa Deuteronomy chapter 5. Yan. Medyo advanced reading tayo. Deuteronomy chapter 5 verses 12 to 15. Itong book of Deuteronomy. Basically, ito yung nire-remind ni Moses, yung children of Israel, about the laws and commandments ng ating Panginoon. Bago sila pumasok dun sa Promised Land. Kaya dito sa chapter 5 verses 12 to 15, nasabi dito, observe the Sabbath day to keep it holy as the Lord your God commanded you. 6 days you shall labor, do all your work, but the 7th day is the Sabbath for the Lord your God. In it you shall do no work, nor your son, your daughter, your male servant, female servant, nor your ox, your donkey, or any of your cattle, nor your stranger who is within your gates, that your male servant and your female servant may rest as well as you. And remember that you were a slave in the land of Egypt, and the Lord your God brought you out from there by a mighty hand and by an outstretched arm. Therefore, the Lord your God commanded you to keep the Sabbath day. Remembrance. Now, purpose of the Sabbath day is remembrance. Ipinapaalala sa kanila ng ating Panginoon through His commandments na they were once a slave in Egypt. Na ang Panginoon yung nag-alis sa kanila doon out of bondage, out of slavery. Pero dumating yung time na mahabang panahon sila yung naging slave ng mga Egyptian. At nakita natin doon, hard labor. Hard labor. Doon sila nasanay. Kaya ang gusto ng ating Panginoon ay ituro sa kanila yung pamamahinga. Okay? Pamamahinga. Then, purpose for the Sabbath
Number 2 is rest. Yan, rest. Physically and spiritually. Rest. Yan, physically and then spiritually. Yan yung itinuturo ng ating Panginoon regarding the Sabbath. Kailangan natin ng pamamahinga. Kailangan niya, no, ng ating katawan. Dahil alam natin yung ating katawan ay may limit. No, kahit kahit bata, kapag naabuso yung katawan sa pagtatrabaho, ay susunod yan ay sakit ang palalabasan niya. Kasi unti-unting humihina yung katawan kapag naabuso, walang pahinga. Diba? Kahit ako, dati naranasan ko yan. Kahit ako ay bata-bata pa, syempre, yung mga unang pasok mo sa trabaho, first job, malakas ka, di ba? Mga 20s. Gusto mo overtime. Dahil gusto mo bumili ka ng extra. Diba? Kahit rest day mo, pinapasukan mo. Kaya dumadating yung time na maniningil ang katawan. Okay? Magkakasakit ka, hindi ka rin makakapasok. And worse, no? Ma-hospital ka pa, di yung kinita mo sa iyong pag-overtime, kulang pa. Hospital, pag-doktor, pag-bili ng gamot, hindi ka pa nakapasok. Okay? Kaya, mainam itong ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Pamamahinga. Huwag natin pababayaan. Dahil yung lack of rest, yan, fact na to, no? Lack of rest. Yung kulang ka sa pahinga, kulang ka sa tulog, anong mangyayari niyan? Domino effect yan sa ating health. Sleep deprivation, ayon sa study, ay naglilid sa memory loss. Yan. Sleep deprivation leads to memory loss or memory gap. Yan. Pagka kulang tayo sa pahinga. And then, ano pang idudulot niyan? Magiging weak nga yung immune system. Kasi naabuso yung katawan, no? Wala nang time makapagpahinga. Yung mga cells na ginamit, hindi sila maka-recuperate. Hindi sila makabawi. Yung mga brain cells, yung mga cells mo sa katawan, ginamit mo during work, dapat kailangan mo rin makapahinga para manumbalik. So, weak immune system, kaya kapag weak yung immune system, alam na natin ang kasunod yan. Madali kang kakapitan ng sakit. Yan. Ano pa? Lack of rest. It leads to obesity. Obesity. Yan. Mga tumataba, no? Lumalaki. Ibig sabihin, obesity, hindi proportion yung iyong size and weight sa iyong laki, sa iyong height, diba? Kaya obese. Why? Because it slows down metabolism, and then obesity, dahil ikaw ay nag-i-stress eating, yan madalas na dahilan ng obesity, di ba? Stress eating. Kapag ka nai-stress yung isang tao, dinadaan niya sa kain. Diba? Kain na kain. Stress eating. Kaya nagiging obese. Ano pa? Lack of rest leads to physiological problem. Alam na natin yan. Kapag ka ikaw ay puyat, kulang ka sa pahinga, ano lang kasunod yan? Hindi ka na makakapag-isip ng maayos. Diba? Kaya nga sa ating batas, hindi pwedeng wala kang rest day. Kailangan may rest day ka rin. Okay? Ano pa? At ito yung pinaka worst case. Worst case na kapag ka
ikaw ay kulang sa pahinga, ay heart attack. Yan ang bibigay. So, heart attack. Matatandaan nyo mga kapatid na during the pandemic time, di ba, yung mga doctors na talagang sagad, yung mga nurses, sagad sa trabaho. May mga, may mga namatay din na mga medical workers, health workers. Why? Because nakulang sila sa pahinga. Kaya nakulangan sila sa pahinga, kaya mismo sila ay mabilis na hinapitan ng sakit, or virus. Diba? Kaya maraming health workers nun namatay. Diba? So yun yung worst case scenario, mga kapatid. Kaya importante yung pamamahinga. So walang problema, tayong mga workers, kung meron tayong strong work ethic, di ba? Masipag ka. So walang problema kung meron tayong strong work ethic. Pero huwag din natin kakalimutan yung pamamahinga. Yeah. Give yourself, your body, a time to rest. Okay. And then last principle of the Sabbath is it is not a day but rest. Gaya nung nabanggit natin kanina, na kung ano yung preference mo na araw na ikaw ay makakapagpahinga, doon ka. Prefer mo Saturday, prefer mo Sunday. O, Pastor, paano yan? Busy ako ng Saturday or Sunday, Pastor, maghapon kami sa church and then may family gathering. So, hanap ka ng ibang araw na ikaw ay makakapagpahinga. Okay? Yun yung kailangan. Kung sa trabaho, pwede kang mag-leave para ikaw ay makapagpahinga. Yan. It's not a day, but rest. And then, lastly, principle of the Sabbath is the ultimate rest is in Jesus Christ. Yan yung ating ultimate rest. Yun yung kagandahan natin as a believer. As a believer, nauunawaan natin yung salita ng Panginoon about the Sabbath. Pinagpapahinga tayo ng ating Panginoon. Tinuturuan tayo ng ating Panginoon sa pagpapahinga physically. But then, kagandahan nun, as believer, we have now Jesus Christ. He is our ultimate rest. At ang binibigay na kapahingahan ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lamang physical, kundi spiritual. Spiritual rest. At yun yung maganda, no? Inner. Yun yung maganda na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Spiritual rest. Because kapag tayo ay may spiritual rest, ibig sabihin mga kapatid, every day, walang pinipiling araw, walang pinipiling oras, every day, every moment, we are resting in Christ. Yun yung binibigay na kapahingahan ng ating Panginoon. Peace. Yung payapa, panatag. Diba? Yun yung maganda doon. Yun yung kumukumpleto sa atin. Kasi kung kumpleto ka nga sa pahinga physical, nakapagpahinga, pero kung wala kang pahinga spiritual, kulang. Diba? For example, meron kang pinagdadaanan, hardship, napagod ka, nagpahinga ka, yes, yung body. Pero kung wala kang kapahingan spiritual, nandun pa rin yung problema, may stress ka pa din. Diba? Pero kung nasa atin din yung kapahingahan spiritual ni Jesus Christ, ano man yung ating pinagdadaanan, ay we rest in Christ.
May kapayapaan tayo sa ating puso at isipan. Kaya, He is our ultimate rest. So, final verse, Matthew chapter 11. Dito na po tayo mag-e-end. Matthew chapter 11, verses 28 to 30. Sabi ni Jesus Christ, si Jesus Christ gives the true rest. Yung tunay na kapahingahan. Sabi ni Jesus Christ, "Come to me." Lumapit kayo sa akin. "All you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Natandaan ko yung may kata na ito, di ba? Napakaganda na awitin. "Come to me and I will give you rest." Lumapit kayo sa akin. Sabi ni Jesus Christ, kayong mga nabibigatan, lumapit kayo sa akin. Sabihin, mga kapatid, may gagawin tayo. Ang gagawin natin, lumapit tayo sa akin. Kung sino nabibigatan, sabi ni Jesus Christ, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. The rest of your soul. Verse 29, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find the rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Wow! Diba? Yun yung tunay na kapayapaan, mga kapatid. Tunay na kapahingahan kay Jesus Christ. Marami tayong nararanasan sa buhay na ito. Everyday, kabigatan. Given na yan. Diba? May mga tayo. Para tayo mabuhay. Trabaho, pamilya, o ano pa man yan. May iba't iba tayong pinagdadaanan na pwedeng magpabigat sa atin. Magpabigat sa ating pasanin. Kaya sabi ni Jesus Christ, lumapit tayo sa Kanya. Ibigay natin kung ano man yung kabigatan na nasa atin, ibigay natin kay Jesus Christ. Dahil ang sabi ni Jesus Christ, "My yoke is easy and my burden is light." Magaan lang yung ibinibigay sa atin na pamatok ng ating Panginoon sa Kristo. My yoke is easy and my burden is light. Okay? Kasi nauunawaan ng ating Panginoon yung ating pinagdadaanan. Alam na ni Jesus Christ siya. Why? Because remember, si Jesus Christ ay nagkatawang tao. Naranasan niyang mabuhay sa flesh. Okay? God the Son, Jesus Christ, manifested in the flesh. Kaya lahat ng sakit, naranasan niyang mapagod, naranasan niyang magutom, naranasan niyang mauhaw, naranasan niyang masaktan. Lahat ng naranasan natin as human, naranasan niya ng ating Panginoon. Kaya alam ni Jesus Christ siya. Okay? Kaya, sabi ni Jesus Christ, lumapit tayo sa Kanya, bibigyan niya tayo ng tunay na kapayapaan. Tunay na kapahingahan ng ating mga puso, ating isipan, ating mga kaluluwa. Okay? Amen po ba, mga kapatid? Hindi pa po ba kayo? Amen. Amen. Amen, mga kapatid. At lahat yan, mga kapatid, anumang level yung ating pinagdadaanan, ibigay natin yan sa ating Panginoon Jesus. Lord, ito yung aming pinagdadaanan ngayon, kabigatan. Lumapit tayo sa ating Panginoon.
Yun naman yung kanyang sabi. Come to me. Sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin. Kayong nabibigatan. Bigay nyo sa akin yan. Huwag natin angkinin. Ano? Sabi ni Jesus Christ, huwag natin angkinin. Ibigay natin sa Panginoon. Kasi kaya tayo nahihirapan ay inaangkin natin. Diba? Yung problema, sinusolo mo. Yung problema, yung pabigatan, sinusolo mo. Kaya, ang bigat. Diba? So, ibigay natin yan. I-unload natin yan sa ating Panginoon. At malaya tayo. Diba? Remember, ano man laki ng ating problema, ang ating Panginoon ang makapangyarihan sa lahat. Remember His attributes, ang ating Panginoon, His character, His identity, na naka-embed sa kanyang pangalan, na ating pangahawakan. We have a big problem, but we have the big God, big and powerful and mighty God. Walang imposible sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya huwag natin angkinin yung mga kabigatan na yan. Kabigatan, bigyan natin sa Panginoon yan. And He will make a way. Okay? Huwag tayo yung gagawa ng sarili nating pamamaraan. Kaya tayo minsan nahihirapan, napapagod. Kasi sarili nating pamamaraan. Hayaan natin ang Panginoon. Ibigay natin yan sa Panginoon yan. Let God. Diba? Then, mamahinga tayo sa presensya ng Panginoon. Sundin natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Sigurado, yun yung mainam para sa atin. Hindi man yun yung ating iniisip na solusyon, paraan, iba sa iniisip ng Panginoon. Siyempre, diba? Iba yung ways and thoughts ng ating Panginoon. At kung ano yung binigay sa atin na susundan natin, yun yung ating lakaran, sundan. Dahil sigurado, yun yung makakabuti para sa atin. Okay? Kaya, Sabat, mga kapatid, very simple ng message ng ating Panginoon. Tinuturo sa atin ating Panginoon, mamahinga. Kapahingahan physically, kailangan yan. And then, also, binibigay sa atin ating Panginoon, yung kapahingahan ng ating mga puso, isip, kaluluwa. Okay? So, purihin ang Panginoon, mga kapatid. So, that is the commandment number 5. Yan po yung full message, full teaching about sa commandment na ito ng ating Panginoon, which is the Sabbath day, keeping it holy. Holy means gawin natin by heart. Okay? By heart. Dahil yan ay sigurado mahinang para sa atin.